balita, sa halos 4 na milyong pisong natanggap na PDAF ng Polytechnic University of the Philippines o PUP para sa mga scholar noong 2012, lumalabas na nasa 30,000 piso lang ang nagastos nila. Base pa rin sa 2012 COA report, hindi rin nila nagastos ang mahigit 7 milyong pisong scholarship mula sa Pork Barrel Fund noong mga nakalipas na taon. At ang sapul dito ay yung mga estudyanteng umaasa sana sa scholarship. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa scholarship umaasa si Krisha para matustusan ang pag-aaral sa PUP. Pero mula nang mahinto ang pagpapalabas ng pondo mula sa pork barrel kasunod ng kontrobersya ng pork barrel scam, wala na raw natatanggap na pera si Krisha. Until ngayon po, wala pa po kaming natatanggap na scholarship. Malaking tulong po yung scholarship para sa akin. Pero bago pa nahinto ang pagpapalabas ng pork barrel para sa scholarships, may mahigit 16 million pesos na pondo ang PUP na ayon sa Commission on Audit ay nakatenga lang at hindi ginagamit. May 8.75 million pesos daw na mula sa mga private donors na naka-time deposit sa iba't ibang bangko na 18 taon na raw hindi ginagastos. Bukod dyan, may balancing 7.7 million pesos as of December 2012 din na scholarship grant mula sa mga pork barrel ng mga mambabatas ang hindi pa nagagalaw mula taong 2002 hanggang 2010. Dahil dito, sabi ng COA, maraming estudyante ang napagkaitan na mabigyan ng scholarship grant. Pero paliwanag ni PUP President Emmanuel de Guzman, hindi sila ang nagkaproblema kundi ang mga mambabatas mismo. Ang dapat daw kasi, ang mga mambabatas ang nagsusumite sa PUP ng listahan ng mga scholar na makikinabang sa PDAF nila. Pero halos hindi raw ito nagagawa ng mga mambabatas, kaya kadalasan PUP na ang namimili. Naiipon talaga yung mga PDAF money na yan. And usually kapag hindi siya nagastos, ay humihingi kami ng permission sa Board of Regents to not return the fund to the Treasury, but instead to look for ways to use the fund. Kasi ang ganda ng intention niyan di ba? Scholarship. May bagong 3.6 million pesos na inilaang pork barrel sa PUP nitong 2012 ayon sa COA. Pero mahigit 30,000 pesos lang daw ang nagalaw. Pero sabi ng PUP President, nagastos na ito. Of course, nagagastos na yung pera doon pa lang sa pag-administer nung fund. Kasi meron tina-charge na admin fee. Di ba? I think yung 30,000 na yun, admin fee lang yun eh. Wala pa talaga yung actual na utilization of the fund. Ayon sa COA, mali ang ginagawa ng PUP na idinedeposito ng matagal na panahon ang mga public fund. Ang mga notice of allocation kasi ay may validity period at kung hindi ito magagamit, kailangang ibalik sa National Treasury. Kaya ang mahigit 16 million pesos na naipon ng PUP, kailangan nilang ibalik. Kailangan din daw ayusin ng PUP ang sistema nito para mapabilis ang proseso para sa mga scholar nila. Pinatotohanan ito ni PUP scholar Charmaine Carino. Ang pagkakaalam po kasi namin, every SEM po yung bigay ng allowance kasi nga po, assistant siya para pag next SEM na mag-a-apply ka, ay mag-e-enroll ka, hindi ka na mahihirapan, ganyan. Kaya lang po ang nangyari, kagaya po last year, 1 taon po bago ko po nakuha yung sabi po kasi nila hindi pa daw po nagpapasa yung iba ng requirements. We are going to have a policy that if they want to donate to us, we will be the one in charge of selecting the scholars. So to make the period of setting up the mechanism shorter, and therefore to spend the money as quick as the COA would want it. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.